The Kingdom of Jesus Christ brings you Powerline, your daily source of power from on high with Pastor Apollo C. Quiboloy. Shalom, the first Hebrew word that greeted Pastor Apollo C. Quiboloy and the 15 workers upon arriving at the Holy Land last October 17, 1998. On the first day of the tour, they made their first stop at the little town of Bethlehem. Then to Yad Vashem Sanctuary, dedicated to the memory of the victims of the Holocaust. From such a visit, the group went to pray at the Wailing Wall. Then they went northward and had a glimpse of the golden dome of the Mosque of Omar, or the Dome of the Rock. Walked the Via Dolorosa, the Way of Sorrow, which led them to the Holy Sepulchre Church, and the tomb. The following day comes the concert crusade at the Ramada Hotel. It was a Saturday, and a Sabbath rest for the Jews. Yet surprisingly, at around 6 in the evening, people were already coming in. It was indeed another successful concert stop. The next day, a water baptism took place at the Jordan River, where Pastor Quiboloy baptized the workers and members that were with him. The group went southward, towards the Negev Desert. They climbed the amazing fortress of Masada. Taste of the Dead Sea waters, and the Mountain of Temptation. The group went next around Galilee, to the beautiful synagogue in Capernaum, to the original house of Peter, to Mount Tabor, and the Mount of Beatitudes. Then they went back to the heart of Jerusalem to see the Tower of David, and the Garden of Gethsemane. On the last leg of the trip, they had chosen not to miss the little town of Nazareth. After 11 days, the group had toured all the historical places, taped 16 Powerline episodes, and held 4 successful worship services. The trip is over, but for Pastor Quiboloy, this is not the end of it, but the beginning of the many more trips the ministry will be sponsoring for the following months and the coming years. From the Holy Land, Shalom! Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kababayan. Mula po dito sa Mount Olives, dito po sa Israel, ay ipinapaabot ko sa inyo ang isang napakagandang Kristiyanong pagbati sa inyong lahat. At nagpapasalamat po ako dahil sa napakaganda po ng araw na ito para sa lahat ng mga kapatiran na taga-subaybay ng programang ito ng Powerline. Mulit-muli,
Pinapaabot ko po sa inyo ang aking mainit na Kristiyanong pagbati mula dito sa Mount of Olives, dito po sa Israel. At dito po sa Jerusalem ngayon ay napakainit ng panahon. At dito po sa aking background ay makikita ninyo ang buong siyudad ng Jerusalem. Kasama na po yung Old Jerusalem at ang parte po ng Modern Jerusalem sa mga sandaling ito. Ito po ay napaka-significant na lugar sapagkat dito tumayo ang ating Panginoon. At isang araw siya ay nangaral sa mga apostoles niya nang siya ay tinanong. At yun din po ang ating magiging leksyon ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, para po sa ating Powerline Telecast. Pero bago po yun, ay meron pong isang letter of the day na babasahin ko. Dear Reverend Kibuloy, God's double portion of anointing to you always. It was a blessing as usual to hear from you. As you know, Pastor, God has answered our prayers concerning my husband's employment. Truly, he is real and alive, and his timing is perfect. He is not in a hurry, but he is not too late. I feel so blessed to attend the initial worship service of your congregation here at CAP Building in Kalibo, Aklan. And you know, Pastor, I was one of those who was requested to give my testimony. I even narrated briefly that we left you a note in 1996 at the Sarabia Manor Hotel where my niece Marie Chris and I attended your concert Healing Crusade. It is answered prayer, a miracle from on high. It was such a privilege to share my experiences on how the Lord is using you to touch our lives in a super mighty way. Knowing you and viewing your TV shows makes us more closer to God. That is why I pray for you not only in the morning, but in the evening and many times of the day too. Thank you for sending all the workers who are committed to serve our Lord and King Jesus Christ. Aklan is indeed so much blessed, and all of us Aklanuns. We are praying this early to have you in person, God willing, next year. Please take care of your health, Pastor, and thanks for opening the work here in Kalibo. God's overflowing blessings to you and to the ministry. In Christ's love, Mrs. Maria Feti Martinez ng Kalibo, Aklan. Pagkaganda-ganda po ng sulat ng ating kapatid, Mrs. Maria Feti Martinez from Kalibo, Aklan. Pagpalain kayong lahat sa Kalibo, Aklan, sa lahat ng inyong mga paglilingkod dyan. At salamat naman sa bagong-bagong gawain dyan na napakarami na po ng mga anak ng Diyos na tulad ng ating kapatid na si Mrs. Martinez na kung saan ang sulat ay binasa ko dito pa sa Mount of Olives sa Jerusalem. At nakikita po ninyo dito po tumayo ang ating Panginoon at nangaral ng kanyang ebanghelyo nung siya ay tinanong ng mga apostoles. At yan po ang ating magiging paksa sa araw na ito. Kung meron po kayong banal na aklat, naririto po mababasa natin sa Mateo Kapitulo 24 ang sinabi ng Panginoon. At sinabi niya rito, tingnan po natin ang Matthew chapter 24. Dito po siya sa lugar na ito tumayo na nakikita ang buong syudad ng Jerusalem. Dito po sa aking likod makikita ninyo ang Western Wall at dito po sa may bandang kanan ang El Aqsa Mosque. Pagkatapos yung po nasa gitna na makikita ninyo ang parang Golden Dome. Yan po ay ang tinatawag na Dome of the Rock. Yan po ay ang tinatayuan ng Temple Mount na kung saan ang templo ni Solomon noon ay ginawa. Ngayon, ito na po ay isang Muslim mosque at pinaniniwala ng mga Muslim na dito si Muhammad ay pumunta sa langit. At mapapansin po ninyo dito sa bandang gitna, itong tinatawag na Golden Gate. At ito pong Golden Gate na ito, pinaniniwala ng mga Hudyo, na ito ay pinaniniwala ng mga Hudyo na itong Golden Gate na ito ay siyang gate na kung saan pagdating ng Mesiyas ng pinaniniwala ng mga Jewish people, ito po ay bubukas at siya lang ang makapagbubukas ang Mesiyang darating. At pagkatapos na mabuksan yan,
ito pong lahat na nakatabi na mga libingan dito ay libingan ng mga Hudyong naniniwala na pagka sila ay nailibing dito, itong lahat ay babangon mula sa mga patay. At ito po yung original Western Wall na makikita natin na ginawa, ang mga labi nito ay makikita natin sa bandang ito, labi ng mga ginawa na Western Wall ni Solomon ng kanyang panahon. At sinabi po rito sa mga kasulatan sa Mateo Kapitulo 24, ganito po ang sinabi ng banal na kasulatan, nang tumayo ang Panginoon dito sa bundok ng mga Olibo, at siya ay tinanong ng kanyang mga apostoles. Basahin po natin at sinabi, "And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." And as he sat upon the Mount of Olives, ito po yung bundok na itong kinalalagyan natin ngayon na overlooking sa buong syudad ng Jerusalem, sinabi po, "And the disciples came unto him privately, saying, Tell us when these things shall be, and what shall be the sign of thy coming, and of the end of the world? And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in divers places. All these are the beginning of sorrows. And they shall deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come." Mga kaibigan, dito po ay pinangaral ng Panginoon sa lugar na ito ng Mount of Olives ang magandang balita na tinanong sa kanya ng mga apostoles niya sa Mateo Kapitulo 24. At dito po ay nasasaad ang lahat ng mga sinabi niya na palagi po nating ipinapangaral. Na sinabi niyang siya'y umupo sa bundok ng Olibo at nilapitan siya ng kanyang mga apostoles at tinanong kung kailan ang katapusan ng sanlibutan at kailan siya babalik na muli. At binigay ng Panginoon, hindi po yung petsa, hindi kung kailan, hindi yung araw, hindi yung taon, kundi ang mga palatandaan. At itong mga palatandaang ito ay nabasa po natin. Sinabi niya, pansinin ninyo na walang magpapalinlang sa inyo, sapagkat marami ang darating, dala-dala ang aking pangalan, at malilinlang ang marami. Makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw, ng mga digmaan, kahit saan. Maririnig po natin yan ngayon sa mga panahong ito. Sabi niya, huwag kayong magulumihanan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari, ngunit hindi pa ang katapusan. Ang mga bansa ay ang mga bansa ay tatayo laban sa mga bansa, at ang kaharian laban sa mga kaharian. May mga pagkagutom, may mga pestilences na tinatawag, may mga lindol sa iba't ibang mga lugar. Sinabi niya, ito ang pasimula ng kahirapan. Makikita po ninyo mga kapatid na parang tayo dito ngayon sa lugar ng Israel na ito, sa Jerusalem, parang tayo 2,000 years ago ay kasama ng ating Panginoon nang siya ay tumayo sa bundok na ito at tiningnan ang lahat ng mga syudad, ang lahat ng mga lugar sa syudad ng Jerusalem. At ngayon, ito nga ang Western Wall na kung saan tayo nakatingin ngayon. Ito yung lugar na kung saan pinangyarihan
ng pangangaral ng ating Panginoon nung mga panahong yon. At makikita natin almost 2,000 years ago na parang naririto rin tayo, kasama natin siya sa pangangaral niya sa kanyang mga apostoles ng mga salitang sinabi niya patungkol sa pagkatapos ng mga panahon. Makikita natin mga kaibigan at mga kapatid ang original na lugar na kung saan itong wall na ito nakatayo. At alam nila, mga Hudyo sa kanilang paniniwala, ito pong Golden Gate, bubukas yan pagdating ng Mesiya, at ang lahat ng mga nakalibing sa harap ng Western Wall na ito, lahat ay mabubuhay ayon sa kanilang mga paniwala. Kaya marami po sa kanila ang nasa Amerika na namatay, iba't ibang lugar ng sanlibutan namatay, na nagpadala ng kanilang mga buto rito sapagkat naniniwala silang ang Mesiya isang araw ay darating. Hindi po sila naniniwalang si Jesus Christ na pumunta rito sa kanila, na tumayo sa bundok ng ulibong ito. Hindi sila naniniwalang yun na nga ang Mesiya na sana ay magliligtas sa kanila. Sa kanilang paniniwala, si Jesus Christ ay isang impostor lamang. Walang katotohanan ang kanyang sinasabi. Kaya't naghihintay pa sila sa Mesiya hanggang ngayon. Di ba't nagpapasalamat po tayo sa ganang atin mga kaibigan at mga kapatid na tayo ay pinahayagan na ng magandang balita at atin na pong natanggap at pinaniwalaan ang Mesiyang dumating na walang iba kundi si Jesus Christ na ipinako sa krus dito sa lugar na ito, at maya-maya po kami pupunta doon sa loob ng walled city of the Old Jerusalem at lalakaran namin yung tinatawag na Via Dolorosa, na kung saan siya ay lumakad pasan ng kanyang krus at hanggang siya ay dumating sa lugar na pinangyarihan ng kanyang pagkapako na walang iba kundi ang Kalbaryo. Dito po sa loob ng walled city na ito, ginanap na ipinako ang Mesiya para sa kasalanan ng lahat. Ngunit hanggang ngayon, ang mga Hudyo ay wala pa rin paniniwala hanggang ngayon na siya nga ang tunay na Mesiyang dumating dito upang iligtas sila sa kanilang mga kasalanan. Di ba't napakalaki po ng ating mga pribilehyo at oportunidad bilang mga anak ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na ito ay tinanggap natin, naunawaan natin, naging kabahagi natin, tatanggap natin ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, nagbago sa atin at atin pong nalaman ang kapahayagan ng kanyang kaharian, ang kaharian niya na ngayon ay pumasok na sa ating puso sapagkat tayo ay nagsisi ng ating mga kasalanan. Nangako na mula ngayon, hindi na ang kalooban natin ang matutupad, kundi ang kalooban na ng ating buhay na Diyos. At ngayon, tayo ay ipinanganak sa Espiritu nang may suko ang lumang Espiritong ito. Ang bagong Espiritu ang pumasok sa atin, at ang bagong Espiritong yan ay ang Espiritu ng pagsusunod. Natanggap natin siya bilang Mesaya, at ang mga Hudyong pisikal na naririto sa Jerusalem, naririto sa Israel, hindi po siya tinanggap. Natupad ang banal na kasulatan na sinasabi, He came unto His own, and His own received Him not. Siya ay dumating sa kanyang sariling bayan, ngunit ang kanyang sariling bayan ay hindi tumanggap sa kanya. Nagpapasalamat tayo, although hindi po tayo physical Jew, tayo ay mga Hentil, ngunit tayo ay mga spiritual Jew, na sa puso natanggap natin ang magandang balita, at ito ay nagkaroon ng kabahagihanan sa atin pong kaligtasan. Kaya't nakatayo ako rito sa lugar na ito na parang kasama natin almost 2,000 years ago si Jesus Christ, na tinitingnan ang lugar na ito at sinabi niya, walang pader dyan na naipatong sa isang batong-bato na hindi mabubuwal. At nangyari ngayon, giniba ito ng maraming beses, at ngayon naitayo, sinakop ng maraming beses ng mga tao, at ngayon ito ay itinayong muli. Ngunit mga kapatid, darating ang panahon na ang Panginoon ay tatayong muli sa bundok ng ulibong ito kasama ang lahat ng kanyang mga pinili. Yun nga ay tayo na, mga spiritual Israelites na tumanggap sa kanya, nagpasakop sa kanyang kaharian. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. At eto na nga, tayo ang tunay na Hudyo, Hudyo sa espiritu, sa puso at sa pag-iisip, sa pagsusunod sa kanyang mga salita. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil wala na po tayong masyadong time mula dito sa Mount of Olives,
Muli, binabati ko kayong lahat, ngunit bago po tayo tuloy magtapos, tingnan muna natin ang mensahe ng ating Power Thought. Sinasabi ng ating Power Thought, when all else is lost, the future still remains. Kapag nawala na ang lahat, ang kinabukasan ay nananatili. Sa mga salitang yan, iniiwan ko kayo sa kamay ng ating buhay na Diyos. Hawakan po ninyo ang inyong mga TV sets at ako ay dadalangin sa inyong lahat. Mga kaibigan, mga kapatid, mula po dito sa Mount of Olives, kasama ng mga kasamahan dito, dadalangin ako sa lahat ng inyong pangangailangan para sa ating miracle and healing time. Sa pangalan ni Kristo Jesus, mga anak ng Diyos na nakahawak sa inyong mga TV sets, mula dito sa Mount of Olives, sa Jerusalem, nasa background po, ako'y dumadalangin na kayo'y pagpalain ng ating buhay na Diyos, pagalingin ang inyong mga karamdaman, at papanagumpayin kayo sa lahat ng gagawin ninyo sa araw na ito. Babalik kayo na may katagumpayan, may kagalakan, at alalahanin mo sa anumang sitwasyon sa buhay na naroon ka. Huwag kang mawala ng pag-asa, ang Panginoon ay nasa sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, tanggapin mo ang kanyang milagro. From the Mount of Olives in Jerusalem, shalom to everyone. Amen. I lift up my eyes, I lift up my eyes, I lift up my cry, I lift up my cry, to the hills around Jerusalem, to the God of all the earth. I lift up my eyes, 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 I lift up my cry. To the hills around Jerusalem, to the God of all the earth, I lift up my eyes, I lift up my eyes. Who is our helper?
For more information on Powerline, email us at pl@kingdomofjesuschrist.org or visit our website at www.kingdomofjesuschrist.org. Tune in again next time for another inspiring episode of Powerline.